nagkakaroon po tayo ng mga regular information drive at mga symposium para po sa ating mga kabataan. So this past few days may mga narinig na po tayo mga balita na tayo po ay bumababa na po hanggang elementary level. Naniniwala po kasi ang Philippine Coast Guard na ang pagbibigay ng kaalaman po ay dapat nagsisimula po sa mga bata. So mas pinapalawak po natin ang kanilang kaalaman patungkol sa karagatan at maigting po ang ating pakikipag-ugnayan hindi lamang po dito sa mga academic institution but as well as to coastal communities po hanggang sa mga barangay level. So doon po natin pinapahalagahan ang ating karagatan and of course yung functions and yung partnership and tulong na ibibigay po ng bawat individual para matugunan po namin yung aming mga functions po. Wow, very well said. Kasi Captain Noemi and Sir Jomar, ang dami nating pulo no? Ayan, ang ating bansa. Napakaganda po. Yan. So, maraming salamat po. Auxiliary Rear Admiral Sir Jomar. Magandang hapon Yes, po ma'am. muli. Etong magandang tanong to, hamon. Ano po yung malalaking hamon na hinaharap ng ating mga mangingisda sa pagpalaot ngayon? At paano po sila pinapangalagaan ng Philippine Coast Guard, sir? Sa amin po sa auxiliary, I think ang Mm-mm. suporta po namin talaga ay nakatuon sa programa ng Philippine Coast Guard. Kasi Mhm. sila po yung talagang nandyan sa laot at Opo. nakikitungo at nagbabantay sa ating mga mangingisda. So Mhm. sa auxiliary naman po, kami po ay nagpo-provide naman ng mga logistical requirements po nila, kung ano po yung mga food kits, mga pangangailangan nila sa karagatan. Mhm. Kami po ay nakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard kasi sila po ang nagdidirect sa amin kung paano po ang mga mamamayan katulad namin na Mhm. nagsiservisyo through the Philippine Coast Guard Auxiliary ay makakatulong sa mission ng Philippine Coast Guard po natin. Wow, yun naman pala po yun, ano? Ayan, mga kasama, ganda po ng ibinabahagi sa atin ni Captain Noemi and Sir Jomar. Now, para po sa inyo, Captain Noemi and Sir Jomar, no? Ito magandang malaman din po namin. Pwede bang ikwento nyo po sa amin, no? Ang ilang bagong operasyon ng Coast Guard kung saan, sabi nga po, ay napoprotektahan ang ating mga mangingisda. Sino po ba mauna, Captain Noemi or Sir Jomar? Sige Captain po. Noemi po. Yes po. Thank you po, Sir Jomar and Ma'am Jen. So, probably I could mention yung recent program po ng ating komandante na si Admiral Gavan. Ito po yung tinatawag naming iCare, that is Mm. Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement. Mhm. So, ang objective po ng programang ito ay of course to foster our community partnership and enhancing as well the public awareness. So, ang layunin po kasi nito, Ma'am Jenny, is gawin Opo. po nating partner yung mga coastal communities. Kasi naniniwala po kami na pagdating po sa anumang insidente, kung ano man po ang mga rescue operations, ang palagi naman po talaga nating partner is yung mga local barangays po natin and even yung fisherman po natin. So Yes. dito po sa iCare program na isinagawa po natin, meron po tayong tinatawag na two-pronged approach po dito. Ano po? So ibig sabihin po nito, ay we will capacitate our personnel para ito Mhm. mga personnel na ito ay makakapagbigay po ng epektibong serbisyo. So Mhm. ang direktiba po ng aming komandante na lahat po ng Philippine Coast Guard personnel ay trained po pagdating sa basic life saving and water search and rescue. Opo. At the same time, once they are all trained, Mm. ang gagawin po is ititrain na po natin itong mga local communities, itong mga coastal communities po. Para Mm. later on, kung kailangan po natin ng assistance, and force multiplier, we can Opo. tap the coastal communities. Ah. And part of this iCare program is yung tinatawag po nating 1030 doctrine. Oh. So paano po namin maibibigay ng mabilis yung serbisyo? Opo. So etong 1030 doctrine na ito, ibig sabihin itong 10 is 10 minutes. Yung land Ah. mobility po namin, once po na may mai-report sa amin ng mga insidente, Opo. maximum na po ng 10 minutes dapat nakaalis na po sa kanilang mga respective stations. Makapag-render na po kaagad ng response actions. Opo. And then etong 30 minutes naman or the 1030 doctrine, Mm. because Miss Jenny, we have floating assets, yung may mga barko, Opo. meron po kaming mga eroplano. So normally, aside doon sa mga land assets po natin, ito Mm. po yung ginagamit po natin sa mga malayuang pagre-responde. Ah. So etong Mm. 30 doctrine na to is dapat 30 minutes, a maximum of 30 minutes Opo. or at least mas maaga po is makaalis na po sila sa kanilang mga respective stations. Oh. Kasi pag barko naman po, inaasahan po natin na may Mm. mga kailangan pa pong preparedness.
before po sila umalis or lumayag po. Yes. And of course, for this eye care program, ang palagi naman pong sinasabi ng ating komandante, no, we wanted to feel, if I could just quote his statement, Please, that we opo. wanted to feel that every time they see a Coast Guardian, they feel safe and secured. So, ang atin po mga Philippine Coast Guard personnel ay nakakalat po sa buong kapuluan po. Meron po tayong 16 districts and we almost have 700 stations and substations nationwide. So definitely, they're all trained and ready to respond anytime 24/7, Miss Jenny po. Wow, ang ganda ng mga binahagi ni Captain Noemi. Ngayon ko lang din nalaman yan. Ang dami pala po sa ating buong kapuluan. Karagdagan po, Auxiliary Rear Admiral Sir Jomar, may gusto po kayo ibahagi din sa amin. Sige po. Ganun din po sa objectives ng Philippine Coast Guard. Ang auxiliary po kasi talaga yung force multiplier pagdating po sa mga programa ng Philippine Coast Guard, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ganun po, nagtuturo din. We have teachers, we have doctors, we have nurses who provide all these health services, Opo. educational services, pagbabantay sa ating environment. Yun po yung nagiging role ng auxiliary sa ating mga komunidad para tumutulong siya Opo. doon sa program ng eye care ng ating Philippine Coast Guard po. Napakalaki po pala at mahalaga ang ginagampanan ng ating Philippine Coast Guard Auxiliary. Now, eto magandang pag-usapan din po natin. Ito very ko dito Captain Noemi and Sir Jomar. Very sa akin important itong salitang volunteerism, no? And of course, the Philippine Coast Guard Auxiliary. Sir Jomar, ano ang motibo po o nagbigay sa atin o nagmotibo po sa mga voluntaryo na upang maglingkod tayo at paano po ba tayo nakakatulong ang kanilang gawain sa pagsisikap po ng ating Coast Guard? I think 90% of our members really are looking for a way to serve the country. Opo, No? opo. Ito yung aming way para to pay back, to pay forward what the country does for us. And so our different advocacies, whether we have mga advocacies for environment, meron po tayo dyan. So we have divers, we have environmentalists who put in artificial reefs, sila po ay nagbabantay sa ating mga trees, no, yung tree growing natin activities. Constant po yan on a monthly basis para po. And then we have river cleanups. Opo. And this Saturday po, meron pong International Coastal Cleanup na buong bansa po ay tulong-tulong sa paglilinis ng ating Tama po. karagatan at ng coast natin. No? Medical services are also one of the main proponents ng ating community outreach, and also very important also that we provide humanitarian assistance and disaster response whenever the call of the Coast Guard says, uy, kailangan natin ng tulong. Yes. Nandyan po ang ating mga boots on the ground, men and women who put in their time and also their treasure, Opo. their resources, no? Para maibsan yung nararamdaman ng ating mga nasasalanta ng bagyo. Oo, talaga naman napakalaki po ng tulong. Balik ko po ulit sa inyo, Sir Jomar. Captain Noemi, tanungin ko lang si Sir Jomar. Maganda to. Pwede bang ibahagi niyo po sa amin yung ilang kwento ng mga auxiliary volunteer po natin na nakakatulong sa ating baybaying komunidad? Baka may maganda po tayong kwento dyan, Sir Jomar. I think one particular story na Opo. natin is natulungan kasi we have a program with the Coast Guard, yung CRG, yung Coastal Civil Response Groups, na Opo. tinuturuan natin silang makitungo doon sa mga kabataan. And so sila po ay yung ating mga personnel naturuan natin kung paano magturo ng ating mga the basic magsulat, Opo. magbasa, yung makita niya yung Coast Guard na dumating at alam niyang yung niyakap ba niya, that's a very good, a very fine picture Story, of what the commandant says na kapag nakita natin ang Coast Guard, the Coast Guard is the answered prayer ng Opo. ating mga kababayan. Kapag miss ako na, or kahit na yung to just take them out of their yung misery of life na hindi sila marunong. Basta marunong na siya magsulat. Dahil yan doon sa ating mga Coast Guardians na nandun sa mga malalayong isla. Kasama po pala doon, maganda po ito. Ayan po. So, eto po. Halimbawa po, may mga
meron po tayong mga gustong makilahok, no? At yung karaniwan, ako marami nakikinig po sa atin ngayon at nanonood po. Live po tayo sa Facebook, YouTube, TikTok at X po, yung dating Twitter, mga nakikinig sa bahay nila o saan man sa sasakyan nila. Gusto nila, Captain Noemi and Sir Jomar, no? Makilahok sa yung karaniwang mamamayan po natin o mga organisasyon sa pagsuporta sa kaligtasan at pangangalaga sa dagat sa pamamagitan ng auxiliary. Paano po? May paraan po ba tayo? Marami pong paraan, Miss Jenny. Ang pinaka-requirement lang naman po talaga sa pag-join po sa Philippine Coast Guard Oo. Auxiliary is yung voluntarismo po, yung patriotism, yung Oo. malasakit po sa kapwa at sa Opo. ating bansa po. So yun po Mm-mm. talaga yung parang pinaka-basic requirement po natin. Mm-mm. And para po sa mga gustong pumasok po sa ating Coast Guard Auxiliary, and again, I Oo. would like to recognize lang po yung mga binanggit po ni Sir Jomar, no, Mm-mm. kanina, na talaga napakalaki po talaga ginagampanan ng ating mga auxiliary po. Sila po ay mga force multiplier. And if I could just add something, Sige po, Miss oo, Jenny, kanina, Captain yung mga Noemi, opo. stories. Oo. So bukod doon sa mga pagbibigay ng mga relief goods, mga CRG po. So I think ang talagang isang sitwasyon po talaga na hanggang ngayon ay naaalala ko na malaking tulong po ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa atin is yung Typhoon Ondoy po. Ay, Medyo naku. matagal na po yun, pero Oo. napakalaki po talagang assistance lalo sa Mm-mm. pagbibigay po ng asset. Yung time po talaga lang napaka-importante. So, Ah. we conquered, Miss Jenny, that time Opo. na pagdating sa tulong, wala tayong pinipiling oras, panahon Opo. at sitwasyon o pagkakataon. Mm-mm. Dumating pa nga sa point doon, Miss Jenny, if I could just recall, na Yes yung aming po. rubber boat Mm. ay isinakay po namin sa LRT just to give the service, extend the service to other Oo. communities. And we are really very thankful to the Philippine Coast Guard Auxiliary kasi Opo. talagang ang laki po ng suporta na binigay po nila sa Philippine Coast Guard that time. And of course, yung pagbibigay po ng mga relief goods sa mga nasalanta po. So, isa lang po yung sa mga naalala ko talagang very significant and Oh. recognizing po talaga yung effort and yung partnership and yung kagandahan po ng ganito pong relationship between the Philippine Coast Guard and the Philippine Coast Guard Auxiliary. Akalain mo So, yun, Captain Noemi, yung ano, no? Ano tawag doon? Yung boat? Sinakay sa, yes, rubber boat. rubber Totoo po boat, sinakay yan. sa Totoo po yan. LRT. Yes, oo. Mm. So, yung mga unimaginable circumstances na pagdating po Oo. pala sa pagtulong, no? At pag-extend ng service, wala po tayong pinipiling oras, pagkakataon, and even mode of transportation just to extend our assets, just to render service to our, Opo. kababayan. So, yun po Opo. yung parang pinaka-significant na hanggang ngayon naaalala ko po talaga yung extend ng service na ibinigay po natin. Very good So, naman yan, no? Talagang hindi makakalimutan. Ano po? Captain Noemi and Sir Jamar, if you want, no, alam po natin, pinapalakas po ng ating bansang Pilipinas, ito pong pakikipag-ugnayan din natin ano, sa ibang bansa, o dun sa mga organisasyon, pagdating po sa usapin ng maritime. Sa inyo po, would you like to comment on this po or a brief comment po? Paano po o gaano ba kahalaga ang kooperasyong ito tayo para matiyak yung kaligtasan ng ating mga dagat at mga mangingisda, Captain Noemi? yes, Miss Jenny. So ako kasi I personally believe na yung kaligtasan sa dagat ay hindi lamang po seguridad yan. Opo. Yan po ay kabuhayan ng ating mga mamamayan. Mm-mm. Yung food security na tinatawag po natin. So kailangan po talaga natin ang tulong rin po ng ating mga allied countries, mga like-minded countries po natin. Mm-mm. So, for example, may mga natatanggap po tayo mga trainings, capacity building program. So, maganda po yung pagpapalitan po ng kaalaman, yung Mm-mm. paggagamit po ng ating mga teknolohiya, at of course, yung pagsasagawa po ng mga joint exercises po natin with our counterparts. So, Opo. just recently, if I could just mention, Miss Jenny, we Opo. had this trilateral exercise with the Japan Coast Guard and then the US Coast Guard. So Mhm. mas lalo po natin pinag-iigting yung ating interoperability kasi pagdating po kung ano man po ang mga sitwasyon or mga insidente later on, mas madali po tayo makakapagbigay po ng responde kasi nakapag-establish na po tayo ng cooperation and Mhm. yung mga protocols po in communicating on how we will respond to a certain incident. So maganda po yung pagkakaroon po ng exercise with other counterparts po. Ayan, at tuloy-tuloy po yan, ano?
At napakaganda po yung mga binahagi sa amin. Ako, nalaman ko yung palang Philippine Coast Guard Auxiliary, at paano din makikibahagi ang ating mga mamamayan. Muli po, nasa inyong pagkakataon, any parting words po o muli po mensahe mula sa Philippine Coast Guard and Philippine Coast Guard Auxiliary. Let's have first muna po Auxiliary Rear Admiral Jose Maripi de la Peña or Sir Jomar. Sir, message po. Sa atin po mga kababayan, hinihikayat po namin kayo na lumahok at makisali sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. If you are a professional, if you are in the coastal communities, you all have an open door to join us so that we can support our Philippine Coast Guard. No? Marami po tayong mga programa. Even if you are part of an organization, a Rotary, Lions Club, all of these other organizations all have the same advocacy na tayo po ay makatulong sa ating Philippine Coast Guard at sa ating inang bayan sa pagseserbisyo po. So bukas po ang aming mga tanggapan para makipag-ugnayan po kayo sa ating advocacy to save the environment, to save lives, to serve our community and to serve our country po. Maraming And of course, in partnership with our Philippine Coast Guard po. Opo, maraming salamat po. Captain Noemi Cayabyab, our PCG spokesperson. Go ahead po, ma'am. Yes, so nabanggit na rin po lahat ni Sir Jomar. Siguro ang babagitin ko na lang po, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay patuloy po ninyo magiging katuwang sa pagpapatupad po ng mga mandato at ng direktiba po ng ating Pangulo. Maraming salamat. More power po sa Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary mula po sa Sentro Serbisyo ng DISA XL News. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Maraming salamat. Buhay. Mga kasama na naging bahagi po ng ating programa live via Zoom si Captain Noemi Cayabyab, PCG spokesperson, Auxiliary Rear Admiral Jose Maripi de la Peña, Acting National Chief of Staff ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Mga kasama, magbabahagi